Panoorin, Pekey pala. Nakakagulat to, listahan na. Ungkat, saldi na shock, sekretary umamin. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat Kapanig TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kapanig TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ito ang balitang viral at trending ngayon sa mundo ng social media na dapat malaman ng taong bayan. Ano yun? Kahit anong pilit yung pagtakpa ng katotohanan ay sadyang hindi nyo mapipigilan. Ang katotohanan na ang siyang sasampal ng iyong kasinungalingan. Walang makakatakas. Lahat ay magbabayad sa batas. Ito ang nakakagulat na babala ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Rodante Marcoleta matapos ang isinagawang pagdinig nito tungkol sa kontrobersyal na flood control project na siyang nagpapahirap sa maraming Pilipino na tila isinasangkot ang ilang mga personalidad ng ilang mga kongresista katulad nila former Pampanga Representative Dong Gonzales, Ako Bicol Party List Representative na si Saldico at maging ang nooy mayoral candidate ng Pasig na si Sara Diskaya na tila nasa likod di umano ng kampanyang sangkot sa kontrobersyal na bilyong-bilyong pesong flood control project. Kumbaga, totoo yung kasabihan na walang lihim na hindi nabubunyag. Walang bahong hindi aalingasaw kahit ipagkabaon-baon mo pa sa ilalim ng lupa. Magpahanggang sa ngayon ay hindi raw umano napakinabangan ng taong bayan. Sa ikinasang Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa di umano'y kontrobersyal na bilyong-bilyong korupsyon ng flood control project, Belta at matapang na pahayag ni Marcoleta, talagang kanyang bubusisiin at hindi niya papalagpasin ang di umano'y may mga kinalaman sa pambubulsa, pagnanakaw na di umano ng pera ng taong bayan at maging ang mga lumustay ng pondo ng taong Mantakin bayan. mo kasi sa ginawa nilang yan, parang pinaasa nila ang taong bayan na meron silang magagawa, na meron silang magnagawang tulong. Pero talagang pinahirapan lang nila yung taong bayan. Pinaranas nila ang hirap sa taong bayan. 'Di ba? Na buong akala natin ayos na lahat, ginastosan na lahat, pero walang nangyari. Halos sayang lang ang pera ng taong bayan na nalustay sa walang kakwenta-kwentang bagay. Huwag lang raw basta-bastahin ang mga halaga o presyo ng mga flood control projects na di umano'y pinaglaanan ng pamahalaan ng 1 bilyong peso kada araw. Ngunit mapagsa hanggang ngayon ay tila 1 bilyong piso kada araw? nagsasakripisyo pa rin ang maraming Pilipino. Sila 1 bilyong piso kada araw, tapos yung kay BP Sara 150 million, 125 million, binubusisi nila. Mantakin mo, itong nai-involve dito, bilyon. Sa mas lumalalang baha ng Pilipinas. Ayon pa sa source, and I quote, subpoena ipapadala ng Senado sa 8 kontraktor. Plano ng Blue Ribbon Committee na maglabas ng subpoena laban sa 8 contractors na hindi sumipot sa hearing ngayong araw tungkol sa flood control projects anomalies. Breaking, Senate Blue Ribbon Committee mag-issue ng subpoena sa 8 contractors na hindi dumalo sa hearing. Plano ng Senate Blue Ribbon Committee na maglabas ng subpoena laban sa 8 contractors na hindi nagpakita sa hearing ngayong araw tungkol sa anomalya ng mga flood control project. Ayon sa ulat, 8 sa 15 contractors na binanggit ni Marcos Jr. bilang may pinakamaraming proyekto ng gobyerno ay hindi sumipot at nagpadala ng excuse letter, kabilang dito ang Alpha and Omega General Contractors and Development Corp. Timothy Construction Corp excuse, nagdadalang hati sa pagkamatay ng foster parent. Top Notch Catalyst Builders and Corporation excuse, naka-schedule na medical na procedure. Sandwest and Corporation excuse, naka-schedule ng family-related leave abroad. High Tone Construction and Development Corp. Royal Crown Monarchs Construction and Supplies Corporation. Wawaw Builders, LRTK Builders and Corporation excuse. Mantakin nila, no? May paganyan-ganyan pa sila, no? Pero wala namang kakwenta-kwenta yung nangyari. Reason, quote. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo yung ng pulso social ng media. taong bayan. At ayon pa sa kanila, Senator Rodante Marcoleta, I salute you being senator of our country. May God bless you. Kaya naghihirap ang buong Pilipinas dahil sa korupsyon ng mga buhayang politiko. Praise God, may taong katulad nyo na makadyo tunay na maglilingkod sa ating bansang Pilipinas para makaahon sa kahirapan. Pagpalain ka panawa ng Panginoon. Lahat na may pusong tapat, makadiyos na leader na maglilingkod sa ating bayan ay pagpalain nawa ng Diyos. Dapat lahat kumbaga dito nagsisimula na si Senator Marcoleta di ba? Bilang chairman ng Blue Ribbon.
No? Kaya kung itutuloy-tuloy ito ni Senator Marcoleta, talagang maraming bibilib sa kanya. Sana hindi siya katulad ng iba na puro simula lang. Pagdating sa gitna is nawawala na. Pero tayo naman, alam natin ang karakas ni Senator Marcoleta. Sa Kongreso pa lang talaga. Talagang ipinaglalaban niya hanggang katapusan, hanggang sa dulo, kahit na mag-isa na lang siya. Kahit wala siyang kakampi. Kaya ito yung inaasahan natin talaga kay Senator Marcoleta. Kaya para bagay siya dito talaga sa Senado sa mga ganyang klaseng investigasyon. Kaya nailagay siya dyan sa Blue Ribbon Committee dahil yan ang nababagay sa kanya. Kaya sana nawa ay hindi siya matulad sa iba. Ang sangkot ng korupsyon sa pondo ng bayan ay mananagot at makulong ng habang buhay upang makita ng taong bayan Yes, na hindi tama. puro hearing lang. Tapos walang makukulong at kunin o ibalik ang pera ng bayan kung sino man ang sangkot, kahit hindi buo ang perang kinukurakot, kahit papano magamit uli sa ibang proyekto o idagdag sa susunod na budget. Tama, no? Sana mapanagot, hindi yung puro investigasyon lang. Kasi kung papakita lang puro investigasyon tapos wala namang nakukulong, wala namang nananagot, parang baliwala pa rin yun. 'Di ba? Dapat talaga may managot diyan dahil hindi biro-biro yung mga pondong ginamit diyan. No? Napakalaking halaga niyan. Bakit ba kailangan ng mga congressman na makisali sa mga national budget? Ang trabaho nila ay gumawa ng batas at ipasa. Kaya nga maraming tumakbo sa politiko dahil sobrang taas ng sweldo at budget nila. Dapat limitahan ang tauhan ng isang congressman. Dapat di makapasok sa kongreso ang mga tatakbong politiko na walang kaalam sa batas. Dapat abogado o political science. Freeze the property of Saldico at ibang congressman and other contractors as well as COA officers. These people should be held responsible. Bitay sana ang parusa nila. Grabe mga Grabe. ginawa nila sa Pilipinas. Pera ng taong bayan. End quote. Sumasawsaw ngayon sa flood scam, no? Ang dami pong politiko na dati ng mga senador. Dati na po kayong mga senador. Syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credit dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Badong Arateles. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Badong Arateles, mga katunay. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe para maging updated po tayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na inihahatid sa atin ni Sir Badong Arateles. Ipagpatuloy natin. Dati na po kayong mga congressman, no? Nung May nakita niyo sumasawsaw. po na very popular yung flood control project at nag-iimbestiga na po si Senator Marcoleta, kanya-kanya po kayong bitaw ng kanya-kanya kayong bitawan ng pagsawsaw. Pwede po ba? Ipaubayan niyo na kay Marcoleta. Wala naman pong patutunguhan. Kumbaga parang exposure nila yan no? Tama naman si Sir Badong. Sinisimulan na ni Senator Marcoleta yan, pabayaan nyo na, wag na tayo makisawsaw, wag na kayo makisawsaw. No, alam naman ni Senator Marcoleta yung ginagawa niya, di ba? Kasi mamaya may makisawsaw pa dyan, di ba? Pampagulo lang. Lalo lang hindi maging maganda. Oh. Expose dito, daldal dun sa media, pa-interview. Para saan po? Para saan yung ginagawa ninyo? Meron po bang mararating yung mga pinagagagawa ninyo? Na imbestiga? May nag-iimbestiga na po na senador. Para saan pa po yung ginagawa nyo? Pampam lang daw. Pwede naman. Yun, higop muna ng mainit na kape si Sir Badong habang malamig ang mga panahon. Mamaya panonoorin ko si Boy Bakal. Alam nga naman tayo ngayon manood. Okay, alam nyo, tuwan-tuwa pa rin po ako hanggang ngayon dito kaya no. Ito po masasabi natin no, sa mga politiko po na gustong sumausaw. Okay na po yan si Mayor Magalong. Bakit po nung si Mayor Magalong palang yung nagsasalita dyan? Tsaka si Ping Lacson. Bakit wala kayong imik? Ngayon pong sumikat na dahil pati media, kinocover na ng media. Pati po yung mga lahat po ng social media, mapa Duterte, dati kami lang naghahanap ng mga flood control project di ba? Ngayon pati sila na, Sabi no? na sa inyo Tayo Sayang daw talaga- kasi ang exposure. Kumbaga syempre trending yan, sikat yan, kailangan kumapit ka sa kung anong di ba? tunay na tayo talaga yung tunay na tagapagbalita. Ngayon nagsusunuran na sila lahat. Ang sakit sa dibdib. Nahigop ko yung kape na inom ko.
Hinahilay lang, Sir Badong, ha? Nag-iimbestiga na po si Marcoleta. Wala sa mga congressman, normal na po 'yan. Wala naman po tayong ano riyan, eh. Wala naman tayong aasahan diyan sa mga congressman. Ang ginagawa po nila sa Quadcom, Tricom, at kung ano-ano pang investigasyon tungkol diyan, ililihis lang nila yan, eh, di ba? Katulad ngayon, ang dinidiinan nila yung COA. Ang maganda po kasi kay Marcoleta, dito muna tayo, no? Kung wala rin naman po silbi yung pagsawsaw ninyo, may mga pagsawsaw po na may silbi. Halimbawa po yung kay Libiste, no? Ang ganda po ng ginawa niya, entrapment. Napakulong po yung district engineer. Ganun po, yung meron pong mangyayari sana. O yung pagsawsaw ni Vico Soto. Nagsumbong siya sa Pangulo. Detalyado. Tungkol pa sa mga diskaya. O, di ba? Yun yung sinasabi natin na may silbing pagsawsaw, hindi tokes lang. Kumbaga, sinasabi ni Sir Badong dito, yung makikisawsaw ka, hindi yung pang-exposure lang. Para maano ka ng media, para hindi ka makalimutan ng tao, makita nila na kumikilos ka, di ba? Kailangan yung may nagagawa ka, gaya ng mga binanggit niya, may mga nagawa yun. No, ang tanong diyan, yung ibang nakikisawsaw, kaya ba nilang gawin yun? Ngayon, kung kaya nilang gawin, walang problema kung makikisawsaw sila. Pero kung para sa exposure lang, ay wag na, manahimik na lang. Kasi ang ganda ng ginawa nung ngayon, bidang-bida po si yung congressman. Marami po natatakot na mga vlogger, Duterte vlogger, sabi, Badong, baka palabas lang yan. Kanina kami, hindi naman po yun, normal na kwentuhan lang po yun ng mga birada. Hindi po kami nagkakapikunan pag nagkukontrahan po kami. Iba yung pananaw ni Bisdak tsaka ni BMR na pag-isipan din, baka ito ay lang nila, no? Palabas lang. Pero ako kasi, kaisa-isang congressman to na nagpakulong ng district engineer. Ako kasi, ang ano ko, kahit hindi ka Duterte, alam naman natin na nanay niya, si Loren Legarda. Di ba? Isa yan sa mga... Binabanatan natin si Loren Legarda dahil minamasama niya yung pagkakaroon ng Dolomite Beach. Di ba? Pero, ang ganda ng ginawa, pinakulong ng anak. Di ba? Pati nga si Chua, natatawa ko kay Chua. Talagang Ano maganda talaga yon. Siyempre, bilang congressman, siyempre alam natin yung imahe ng congressman. Pasensya na sa mga congressman, no? Medyo hindi na nagiging maganda sa taong bayan. Pero meron pa ding mga congressman. Ito nga yung sinasabi natin, may mga congressman pa rin na natitira na talagang matatapang, na talagang diretso gumalaw. Yun yung dapat nating palakpakan. Yun yung dapat saluduhan. Chua, kapatid si Chua, nakisausaw. Alam na naman natin to si Chua na ano lang di ba? Ito po. Teka lang, gusto ko lang malaman yung sinabi ni Chua. Ito po sinabi ni Chua, Dahil sumikat po to si Leandro Lebiste. Congressman sabi po ni Representative Chua, Congressman Leandro Lebiste did the right thing and I fully support him. I thank him for defending the honor of the House of Representatives. Honor daw po ng House of Representatives yung pinagtanggol. Tama po yun. No? Sa kaso niya. At least, 'di ba, pinakita dito na may matino. Pero hindi po maitatago kung honor po ng congressman o ng House of Representatives yung pinagtanggol ni Lebiste, tama po yun. Kaya dapat gawin nyo rin po yan. Yes. Huwag nyo lang pong purihin. Yes. Ang hamon ko po, tama yun. dito po sa mga congressman na pupuri kay Leandro, kasi marami po yan Alam nyo naman yung mga sawsawero at sawsawera ang ating mga congressman at mga senador. O yan, sumausaw na to si Chua. Hindi, kumbaga kasi yung ginawa ni Congressman Leviste, hamon yun sa Kongreso Parang ganun ang lumalabas nun. Hindi ko naman sinasabing hinahamon ni Congressman Leviste. Parang magsisilbing hamon sa kanila yun. Kung nagawa ni Congressman Leviste na ipakulong o papanagutin yung tao na dapat managot, sila pa kaya? 'Di ba? Kung si Congressman Leviste kinaya niya, kaya din nila. Hindi lang dapat pinupuri nila si Congressman Leviste, kundi ginagaya nila. Dapat nilang tularan. 'Di ba? Yung lakas ng loob ni Congressman Leviste, dapat yun ang kunin nila. Kung nakagawa si Congressman Leviste ng ganon, na napanagot niya kung sino ang dapat managot, gawin nila.
Hindi yung puro-puri lang na naiangat mo ang dangal ng kamera. O si tama sinasabi ni Sir Badong. Naiangat talaga ni Congressman Liviste kahit pa paano. Pero hindi lang yon. Hindi lang dapat kay Congressman Liviste umiikot yan. Kaya nga sinasabi ko, kung kaya ni Congressman Liviste, kaya nyo rin. Ang tanong, talaga bang kaya nyo yung ginawa ni Congressman Liviste? Ang point ko lang po, wag lang nyo pong purihin yung kapwa nyo sila, Yes. congressman. Kilusan din. Kung maganda po yung ginawa niya, gayahin nyo. Oh. Paimbestigahan Yes. ninyo. Yun. Pwede po ba yun, Congressman Chua? Kaya po pinupuri ngayon si Leandro Libiste. Kaya po nagganap yung pagtatangkang suhulan siya. Kaya naganap yan dahil iimbestigahan niya yung flood control project doon sa lugar nila. At natuklasan niya nga, 'di ba? Na yung mga binaon doon na metal sheet, kung ano man ang tawag doon. Imbis na 15 meters ay 5 meters lang yata. Tinipid. Tinipid nila. Grabe, Kasi no? nakabaon naman. Akala nila hindi mahalata, nasira. Nahalata. Ang specification po 15 meters yung nakabaon. Pero ang binaon lang 5 metro, 10 metro yung natipid. Grabe. Dispalinhado. Kaya po hindi, napindot ko na. Dispalinhado. 'Di ba? Kaya na sira agad sa isang bagyo pa lang. Iimbestigahan niya 'yun. Kaya siya sinuhulan. Wag niyo lang Kumbaga po para tumahimik siya, no? Na parang pigilan ko to, subukan ko suhulan. Kaso nga lang, hindi nila nadaan sa suhol. Kaya yan. Congressman Joel Chua, Yes. imbestigahan mo rin. Yes. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Banat Kapanig TV. At syempre natunghayan natin ang boss na yun, ang video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Badong Aratiles. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.